Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Good Friday nga po ngayong araw pero may pasok pa rin po si Papa. Pang-umaga po pala ngayon si Papa mga kalabs na dapat nga po ay panghapon ang duty niya. Tignan niyo naman po kaming magpipinsan mga kalabs. Dito nga po kami lahat natulog sa kwarto. Dito na nga din po sila pinatulog ni Mama dahil masikip na nga din po sa kabila. Tama lang naman daw po dahil mauulit na naman daw yung pagtatabi-tabi namin sa pagtulog. Nung maliliit pa lang po kasi kami mga kalabs at doon pa nga lang po kami sa bahay nila nanay nakatira, ay tabi-tabi nga po kami noon. At saktong pagbangon ko nga po mga kalabs, eto nga at paalis na rin po si Papa. At dahil busy nga po si Mama, sinabi niya nga po sa akin na ako na lang daw po magluto ng almusal namin. Kaya eto nga pong noodles ang naisip ko pong lutuin. Tulog pa po kasi si Kuya sa mga oras na yan. Gumagawa nga po sila Mama pati po si Tita ng bilo-bilo. Eto nga po yung lulutuin namin ngayong mahal na araw. Nakasanayan na rin po kasi namin mga kalabs na kapag mahal na araw ay nagluluto po kami ng bilo-bilo at si nanay naman ay nagluluto po siya ng malagkit. Nung naglangis na nga po yung nyog mga kalabs ay nagbawas nga lang po si nanay dito. Para daw po may magamit yung mga pinsan ko na panglangis sa katawan nila pagkatapos daw pong maligo. At naluto na nga din po ni Mama eto pong bilo-bilo. Pure white lang po pala itong bilo-bilo namin. Kamote, saging at sago nga lang po ang sahog nito. At nung nakaluto na nga din po si Mama, tinanong ko nga po kung pwede na pong makakuha para po matikman ko na rin. At dahil pwede naman na daw po mga kalabs, eto nga at naglalagay na po ako sa bowl. Konti nga lang po muna yung ilalagay ko dito, baka po kasi ay hindi ko po maubos. Sobrang init pa nga po nito mga kalabs dahil bagong luto. Kaya kailangan po munang hipan bago isubo. Hindi naman po kasi pwedeng sumubo ka agad, baka po kasi ay mapaso yung bibig ko. Kaya eto nga at parang ang tagal ko nga pong kumain. Pero sa totoo lang ay masarap po itong bilo-bilo ni Mama. Kahit nga hindi kumpleto yung sahog ay masarap pa rin po. Glutinous rice po pala yung ginamit nila Mama dito. At dahil wala naman pong nabili sila tita ng kamoteng ube at yung sago na may kulay-kulay, ay eto na nga lang daw pong puting kamote at puting sago ang binili nila. Kumuha na rin po pala ng merienda yung pinsan ko pong si Francis. Sobrang hilig nga din po nila sa mga ganitong merienda mga kalabs. At pagkaluto nga din ay kumuha na rin po sila. Maski nga din po yung pinsan kong si Isyong ay kumuha na rin po siya. Pero yung kapatid niya nga pong si Tasha ay ayaw niya nga daw po ng ganito. Hindi naman daw po kasi siya kumakain ng mga ganito. Naparami nga din po ng kuha yung mga pinsan ko. Sabi nga po ni Mama ay kunin lang daw po kung ano daw po yung kayang makain. At isa pa nga po itong si Baby nakikipag-unahan nga din po kay tita ko sa pagkain. Tignan niyo naman nung nasubuan na ay tuwang-tuwa pa nga. At nagmerienda na rin po pala si Kuya Moymoy. At dahil mainit pa nga po yung kinakain nila Mama at nila tita ay nagpalamig na nga lang po ako ng pagkain ni Baby. Kaya lang mga kalabs, nung sinusubuan ko naman na po siya ay ayaw niya naman na po. Pero nung hinihipan-hipan pa nga lang po ni tita yung pagkain niya ay nagmamadali na nga po siyang subuan siya. Ngayon nga pong malamig na yung pinapasubo sa kanya ay ayaw-ayaw naman po siya. Kaya hinayaan ko na lang po siya baka po kasi ay busog na. At dahil bigla nga pong bumuhos yung ulan kaninang hapon, eto nga at lumabas po ako ng bahay. Habang si Papa ay umakyat nga po siya sa taas.
para po iharang yung yero dito po sa may pintuan. Pumapasok po kasi yung ulan mga kalabs at nababasa nga po yung loob ng bahay. Mabuti na nga lang din po at nandito po si Papa. Kung sakali po kasing wala si Papa ay hindi rin naman po mabuhat ni Mama yung mga yero. At siguradong mababasa na po yung hagdan namin. Mabuti na nga lang po talaga at saktong pang umaga yung duty ni Papa.